just to respond. Well, again, to reiterate what we had already stated before, malaya po si Mayor Magalong na magpunta po sa Kongreso. Like what Congressman Benny had stated, the invitation to him will come in time. But again, the requirement for him to do this is first to do it under oath and particularly disclose the 67 lawmakers that he's saying that are contractors, and secondly, the list of lawmakers that he has na tumatanggap po ng 30 to 40% kickbacks, no? But if he will do this under oath, he will be afforded all the respect and dignity po sa pagpunta po sa isa pong komite po ng Kongreso. Sir, gusto ko lang linawin, no? I'm not arrest. Ang unang-unang hearing namin sa Quadcom, doon sa Bacolor, Pampanga. Oo, na pinag-usapan yung POGO. Ako, sa akin, di doon tayo mag-hearing sa Davao, for example. Di ba? O, doon sa Davao mismo, sapagkat narinig namin na talagang nagbabaha doon nung araw, hindi binabagyo ang Davao Hindi binabagyo ang Davao. Ngayon, nakikita natin, nagbabaha na. Whether kung sa Davao man yan o sa Bulacan man yan, no? I would suggest that we do that there, no? Para malaman po ng taong bayan na ito, serious kami sa pag-imbestiga kung talagang merong ghost project yan, talagang merong substandard project yan. Doon sa suggestion ni Senator Panfilo Lacson na i-adapt na lang instead yung NAP version ng budget instead na at least isa lang yung may tuturo pagdating sa budget. Sa akin, it will depend on the, because you know for a fact that Congress has 315 congressmen, no? So it's a corporate body, no? In fact, kung sinabi lang niya ng Senator Lacson, he must first of all convince the Senate, no? Nakapiyan siya ng mga bagay na ito. Because sa amin sa Kongreso, mukhang walang problema Pero yung unang-una, kumbinsihin muna niya ang Senado, na all of the senators would be willing to do that, di ba? Oo. Sa akin, walang problema yun Actually, against Mayor Magalong Sinusuportahan ko siya sa kanyang expose Ang kinakailangan talaga namin malaman, sino-sino yung mga taong yan. Ang binanggit niya, merong 67. O sino yung 67 na yan? Na involved yan, no? At alam niya, marami siyang alam, no? We'd like to find out. Sapagkat, meron siya ng Baguio City na dapat unang-unang asikasuhin niya yung problema ng Baguio, di ba? I do not know why he has been saying this publicly to ang Kongreso ang kanyang tinutuon dito. So, I would like, again, to issue the statement and tell him na, sabi nga ni Congressman Terry, darating po ang panahon na imbitahan siya. So hindi Mayor Magalong refuses to face the committee with evidence, then he is nothing more than an empty can. Maingay pero walang laman. Sumagot po si Mayor Magalong, sabi po niya, hamon sila ng hamon pero wala namang pinapadalang notice sa akin. Your comment on that, and then of course, Chair Terry Ridon, kung nagpadala na po ba kayo ng invite po? Nakausap ko na po si Congressman Terry dyan sa siya ang tatawag ng investigasyon. Ang sabi niya sa akin maghintay lang siya. Maganda lang siya. Aabot po tayo dyan sa ganyang investigasyon. Naniniwala po ako ito. Gusto kong sabihin sa kanya. Sapagkat sinabi din niya na baka naman pag nagpunta ko dyan, pinre-empt na niya Baka naman pag napunta ko dyan, gagawin akong parang hostile witness rather than the one that will actually divulge all of the corruption issue. Hindi po. Bibigyan namin siya ng respect bilang mayor ng Baguio City at talagang kortesiya sapagkat siya na nagsabi na meron talaga dito na involved. Ang nais lang namin ay humarap siya, mag-take siya ng oath, ipangalan niya at ibigay niya lahat ng ebidensya tulad ng sinabi niya sa ating Pangulo. Nagulat nga siya yung sinabi ng Pangulo na magkikipag-usap ako sa iyo. Binigay niya yung mga documents. Pag siya naimbitahan po at talagang iimbitahan siya one day, huwag siya mag-alala, darating po yung invitasyon na yan, ay humarap siya at sabihin po niya sa taong bayan, sino man yan, ano man yan. Ayaw natin what he actually wants, no? Una sa lahat, ayaw natin yun. Kasi una, hindi ba yung mga binanggit na natin ng mga ghost tsaka substandard projects sa Bulacan,
NEP-originated projects ho yun eh. Hindi ba? So bakit ito isusuko ng Kongreso yung una, oversight over the budget. Pangalawa, yung pong kapangyarihan ng power of the purse to look into executive proposal. So I think that should be flatly rejected. Kasi nga, ano yun? Akala ko ba pagka NEP only, maayos yan? Ba't nangyari po yung NEP-originated projects na ghost tsaka substandard? So, I think the Senate and Congress should flatly reject that proposal. Kasi nga, it surrenders the power of the purse, it surrenders legislative oversight over an executive proposed budget. No? So, kailangan ho natin tila-tila. Kasi nga, ang gustong ipakita ho dito, yung pong inherent evil supposedly nung pong congressional initiatives. And I'm stating it today, hindi po yung totoo. Kasi una sa lahat, marami pong mga proyekto na hindi naman ho na-envision, for example, ng executive. Marami hong mga ahensya ng gobyerno that stated this particular budget, they only got like half of it or 3/4 of it. Pero ang pagtingin, for example, ng Kongreso at Senado, hindi mahalaga magdagdag ho ng mga bagong gusali. Hindi mahalaga magdagdag po ng mas maraming social protection programs para sa mga pinakamahirap po nating kababayan. Pag pinayagan ho natin na NEP only, yung pong budget, wala na po yung mga yun. Hindi ba? So hindi ho papayagan ng Kongreso yun. Pagka ganyan po yung kanila pong sinasabi. And more importantly, like what we had already stated, the ghost and substandard projects in Bulacan were NEP-originated projects. Hindi ba? So pag pinayagan natin ganyan, papayagan din ho natin na wala na ho talaga. Pwede pa rin ho mangyari yung ganyan pong mga evils within the National Expenditure Program. Digital technology in the country has grown by leaps and bounds since the pandemic. And in the face of this crisis, the Filipinos' ingenuity and innovation allowed us to harness digital wallets, online stores, and e-marketing to keep the wheels of our economy alive. Now, this is a good development, but there is much room for growth. We see the greater need to tap the endless possibilities of a truly digital Philippines. We are determined to seize that growth. But we must also recognize that progress comes with challenges. Any powerful tool cuts both ways. In this digital age, we must become more vigilant against the risks that come with it. And this is why we must also strengthen our defenses, manage risks, block malicious attempts before they harm. There is also the growing problem of online gambling, which preys on our people's vulnerabilities. We are addressing this through initial measures such as suspending the in-app gambling access in mobile payment apps and websites. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Titiyakin natin na maitatayo ang mga infrastruktura at mapalakas ang mga polisiya upang makasabay ang ating bansa sa bilis ng pagbabago ng mundo. Because the connected nation that we dream of will only come online if we all choose to build it, brick by brick, gigabyte by gigabyte.